salita ng Diyos masahan, pakinabang sa lahat. Landas natin liliwanag, gabay sa buhay na sapat. Salitang may katuparan, sapagkat siya ang nangako. Panghawakang mabuti, pangako niyan di mabibigo. Pangako niyan di mabibigo. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Andito po muli tayo sa ating pong programang mga pangakong di nabibigo. Kamusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon. Siyempre, binabati po natin ang bawat isa dyan po sa Norte, pati na rin po sa South po ng Manila. At mga nakikinig po dito sa Mega Manila, you're listening to 89.1 FM. Yan. Siyempre, binabati rin po natin yung mga nakikinig sa ating pong mga Facebook pages and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Pati na rin po yung mga nakikinig sa kanila pong mga radyo, sa sasakyan, sa ating pong mga tahanan, kung ano man ang ginagawa ninyo ngayon, nawa ay pagpalain kayo natin, Panginoon. Meron po tayong mga libro, no? Katulad po nitong Hope Beyond Tomorrow. Yan. Ito po ay nais po namin na ibigay sa inyo. Yan. Pati na rin po meron tayong Bible lessons na explore. Yan. Yan po ay napakaganda ng lesson po na ito. Maaari rin po kayong makatanggap ng lesson po na ito. Mag-text lamang po sa 0917-1742-777 at 0918-944-7891. Yan. Alam niyo po, isa sa pinaka problema ngayon dito sa Pilipinas ay ang suicide. No? Last year lang, we have about 2,000 cases ng suicide. Now, marami po ang mga dahilan kung bakit may mga tao na pinuputol ang kanila pong buhay. Tinatapos ang buhay nila sa magitan po ng pagpapakamatay o pagpapatiwakal. Now, isa po dito ay yung depression o kaya yung isolation. No? Marami po ang nakakaranas na sila po ay naabandona o they are forsaken or they are not understood. No? At ito po ang mga dahilan kung bakit sila po ay nagpapakamatay. Nakakalungkot po yung ganito mga pagkakataon. Lalong-lalo na kung ito ay mangyari sa mahal natin po sa buhay. Now, isa pong napagandang pangako na mababasa po natin sa Psalm 145:18 and 19. No? Ito po ang nakasulat. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Kaniyang tutuparin ang nasa ng mga may takot sa Kanya. Kaniyang didinggin din ang kanilang daing at ililigtas sila. Alam niyo po, napakaganda nitong talata na ito at nagbibigay sa atin ng kaaliwan mula sa pangako ng ating Panginoon. Ang Diyos daw po ay malapit, no, sa atin. At siya po ay nakikinig sa atin at tumutupad sa kanya pong mga pangako. Siya po ay nagliligtas kapag tayo po ay mataimtim na tumatawag sa kanya. Alam niyo po, ang langit ay tumutugon sa lahat ng ating pong mga kahilingan at binibigay ang ating po mga pangailangan. Napakaganda po ng mga binabanggit po dito. No, malapit ang ating Panginoon sa atin. Ang kailangan lang ay tumawag tayo sa Kanya. Lalong-lalo na kung tayo po ay may pananampalataya at may tiwala na tatawag sa Kanya at didinggin po niya ang ating pong mga panalangin. Kaya nga po, wag po tayong mag-atubili. Tumawag tayo sa ating Panginoon at nandyan siya malapit sa atin.
Now, tingnan po muli natin sa ating pong text sa Psalm 145:18 to 19. The Lord is nigh unto all them that call upon him. To all that call upon him in truth, he will fulfill the desire of them that fear him. He also will hear their cry and will save them. Ulitin po natin, no? At ito po ay i-memorize natin for the whole day. Yan, para meron po tayong pinanghahawakan na mga pangako ng ating Panginoon na hindi nabibigo. Psalm 145:18 to 19. The Lord is nigh unto all them that call upon him, to all that call upon him in truth. He will fulfill the desire of them that fear him. He also will hear their cry and will save them. Kaya nga po dito po sa ating pong teksto na ito ay meron tayong 4 na puntos. Alam niyo po, napakaganda na kapag tayo ay nawawala ng pag-asa o kaya tayo po ay parang nag-iisa, no? Tandaan lang po natin na ang ating Panginoon ay malapit sa atin. The Lord is nigh. Ibig sabihin, pag sinabing nigh, ibig sabihin siya ay malapit. Kaya nga, gagamitin po natin yung acronym na near. No? Meron tayong 4 na puntos. NEAR. Okay? So, kung kayo man ay isolated, kayo man ay nakakaramdam na kayo nag-iisa, o walang tao na nakakaintindi sa inyo, tandaan natin yung word na near. Sino yung malapit? Ang ating Panginoon ay malapit sa atin. NEAR. So, ano po mo yung unang N? N, near to those who call him. Ang Panginoon daw po ay malapit doon sa tumatawag sa Kanya. Letter E, earnest in truth. Taos puso, no, sa katotohanan ng ating Panginoon. Talagang nais niya na kung ano yung totoo, yun ang ating pong makuha at eto matanggap. Letter A, answer and fulfills. Ang ating Panginoon, siya po ay sumasagot at tumutupad sa kanya pong mga pangako sa bawat isa. And letter R, rescues and saves. Nagliligtas at sumasaklolo. Kaya nga po, no, kung tayo ay talagang nawawala na ng pag-asa, let us remember these 4 points. Near. Ang ating Panginoon ay malapit sa atin. Now, tingnan po muna natin yung unang-una, letter N. Near to those who call. Ang sabi po dun sa text, the Lord is nigh unto all them that call upon him. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Alam niyo po, ipinapangako ng ating Panginoong Diyos ang Kanyang presensya. Hindi lang po niya sinasabi, sige, pag kayo tumawag sa akin, malalapit ako sa inyo. Ang ating Panginoon, nandyan ang presensya ng ating Panginoon. Yan. Ang nagiging problema lang kung hindi natin siya tatawagan. No? At siyempre, tayo naman, hindi naman siya nandyan na laging nakasiksik lang sa atin. May mga time, no? Di ba po meron tayong mga kakilala minsan o kaya kung may relationship kayo, merong mga tao na ayon yung masyadong malapit o very clingy, no? Yung parang gusto mo ng nag-iisa pero siyang laging nandyan, no? Minsan nakakainis na lagi nandyan. Hindi ka binibigyan ng space, no? Now, ang ating Panginoon, naintindihan niya ang ating pong mga karanasan, naintindihan niya yung pakiramdam po natin. At alam po niya, no, may mga hindi niya po sinisiksik yung sarili niya o ipinipilit yung sarili niya sa atin. Nais ang ating Panginoon ay tumawag tayo sa Kanya. Sabi nga doon sa text, the Lord is nigh to all them that call upon him. Malapit ang ating Panginoon doon sa mga tumatawag. Pero kung hindi tayo tumawag, hindi naman niya tayo pipilitin. At hindi siya lalapit kung hindi tayo mismo ang tatawag. Kaya nga, ang advice po sa atin ni Santiago sa James 4:8, no? Eto mo sabi, draw nigh to God and He will draw nigh to you.
lumapit daw po tayo sa Diyos at siya po ay lalapit sa atin. No? Ano po ito understanding ito no? Kailangan nagkakaunawaan tayo na kung nais nating lumapit ang ating Panginoon, tayo ay lumapit din sa Kanya dahil hindi po tayo pipilitin ng ating Panginoon. Ang pinakauna, nagsakripisyo ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Pinakita niya yung kanyang pag-ibig sa atin sa magitan ng pagkabayubay sa cross ng Kalbaryo. No? So tayo ay inaanyayahan actually. Ini-invite tayo ng ating Panginoon na lumapit sa Kanya. Nasa sa atin yon kung lalapit tayo o hindi. No? Inunan niya na yung sarili na lumapit o nag-imbita sa atin. Kung tatanggapin natin yung invitation, syempre, lalapit tayo sa ating Panginoon. And He is more willing to draw nigh to us. No? Sabi pa sa Psalm 34:18, "The Lord is nigh unto them that are of broken heart." Hindi lang po siya lumalapit sa atin kung tayo po ay masaya. No? Ating Panginoon, naiintindihan yung mga sacrifices natin, yung mga challenges na ating pong kinakaharap, at lalong-lalo na kung bagbag yung puso natin o tayo po ay nagdadalamhati o masakit, no, ang nararamdaman natin sa ating pong puso. Ang ating Panginoon ay lalo pang lumalapit sa atin. Kaya nga, ang kailangan lang natin, prerequisite, is that you call upon God, no? Tawagan natin ang ating Panginoon. Imbitahan natin ang ating Panginoon. Kausapin natin ang ating Panginoon. And He will talk to us. He will give us the desires of our hearts. No? He will draw nigh to us. Alam niyo po, hindi malayo ang Diyos. Kapag tayo po ay tumawag sa Kanya, siya po ay lumalapit. Ang Kanyang presensya po, ito po ay personal. Ito po ay tunay. Hindi po ito basta naisip lang natin o ito ay ideal na mga idea lang natin na iniisip. No? Ito po ay totoo na ang ating Panginoon ay lumalapit sa atin. Now, sabi po sa Steps to Christ, page 95, God is ever near to those who seek Him with sincerity. Ang ating Panginoon daw po ay malapit, no? Kapag tayo po ay naghahanap sa Kanya ng taos-puso at mataimtim na tayo po ay naghahanap. Kaya nga, no, sa buhay po natin, kapag tayo ay lumapit sa ating Panginoon, no, talaga pong ang ating Panginoon ay nandyan at palaging nandyan. Naalala niyo po siguro, no, ang ating Panginoon, tinawag niya si Samuel. Si Samuel ay nakatira po doon sa sanctuary, no, sa temple, at siya po ay natutulog, no. Nandoon yung high priest na si Eli. At isang gabi, siya po ay tinawag, no, yung pangalan niya Samuel, ganyan. Akala niya tinatawag siya ni Eli, so tumakbo siya doon sa kwarto ni Eli at siya po ay nagsalita, "At tinatawag niyo po ba ako?" Sabi, nagising si Eli. Sabi niya, hindi kita tinatawag. Sige, matulog ka na. So, bumalik, no, si Samuel. At habang mapapapikit na po siya, ay tinawag ulit siya, Samuel. No, tinawag siya, di lumapit na naman si Samuel kay Eli. Tinawag niyo po ba ako? No? Hindi kita tinawag. Hanggang nangyari ito ng 3 beses. No? At nung panghuli, no, Samuel, tumawag siya. At lumapit ulit siya kay Eli at tinanong kung siya po ay tinawag. Sabi ni Eli, "Hindi kita tinawag, pero baka ang ating Panginoon ang tumatawag sa iyo." No? Kapag ikaw ay tinawag ulit ng Panginoon, ikaw ay lumuhod at sabihin mo, "Speak, Lord, for thy servant heareth." No? Magsalita ka, Panginoon, at ako ay nakikinig. Kaya si Samuel bumalik ulit siya doon sa bed at siya po ay tinawag ulit ng ating Panginoon. At ganoon nga ang sinabi ni Samuel, "Speak, Lord, for thy servant heareth." Alam niyo po, ang Panginoon ay nag-iimbita sa atin. Ang kailangan lang po natin ay "Speak, Lord, for thy servant heareth." Lumapit tayo sa ating Panginoon at sabihin natin, "Panginoon, nakikinig po ako.
at kayo'y magsalita sa atin. Kapag tumawag ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin, no? Tayo po ay lumapit. Huwag nang nating isipin na malayo ang ating Panginoon sa atin. Hanapin po natin ang presensya ng ating Panginoon at imbitahan po natin siya sa bawat sitwasyon na ating pong nararanasan. Masaya tayo, malungkot tayo, nagagalit man tayo, o tayo po ay nawawala, o hindi natin alam kung ano yung magiging decision po natin. Lumapit tayo sa ating Panginoon. At ating pong tanggapin ang paanyaya ng ating Panginoon sa atin. Okay? Yung pangalawa po, letter E, earnest in truth. Sabi po dun sa text, to all that call upon Him in truth. No? Lahat daw po ng tumatawag sa Kanya na sa may katotohanan. Alam niyo po, sumasagot ang ating Panginoong Diyos. Doon sa mga puso na tapat. Kapag tayo po ay honest sa sarili po natin, alam niyo, hindi na natin kailangan na itago pa. May mga ganyan, no? Sa buhay po natin, sa pamilya natin, sa kaibigan po natin, kapag nagkaroon tayo ng away, for example, at ating kwinento sa kaibigan po natin o sa kamag-anak, hindi ho natin sinasabi yung totoo. No? Tinatanggal po natin yung mga bagay-bagay na makakaisip sila na tayo pala yung may kasalanan. No? Minsan talagang pinapaganda natin yung side natin, na wala naman tayong ginawa, tayo po ay basta na lang tinambangan o tayo pinagsalitaan ng hindi maganda. Pero kung tatanungin mo kung ano ang pangyayari before that, okay? Meron ako nakita na video, no, doon sa tren. Ang nakalagay na lang doon, nag-uusap at sinasabi nung isang black na babae na ikaw ay crazy white person, mga ganyan-ganyan. To. Hanggang sa etong babae na ito ay bumaba na lang siya ng tren. Okay? At nung malapit ng sumara yung pintuan, nagsabi siya ng N-word. No? Ito po ay hindi maganda doon sa mga black kapag sinabihan niyo sila ng yung N-word. Hindi na mabanggit ngayon dahil talagang naggalit sila. No? Talagang yung response nila ay talagang mag-init at gusto nilang tambangan yung babae na nagsalita na yun. Alam niyo po, may mga pagkakataon, no, na hindi natin nakikita kung ano talaga yung nangyari, no? At may tayong pagkakataon rin sa atin na nagre-react tayo doon sa mga bagay-bagay na hindi pa natin naintindihan. Hindi ko po alam kung sino talagang may kasalanan doon sa video na aking pong napanood. Maaring yung white person, yung white woman ang may kasalanan o yung black woman ang may kasalanan. Pero alam niyo po, kapag tayo po ay lumapit sa ating Panginoon, kailangan ay totoo yung ating pong sinasabi. No? Tayo sa sarili po natin dahil wala namang iba na maaaring magsasabi nung laman ng puso natin. Pero ang ating Panginoon, alam po niya kung ano yung laman ng puso natin. Now, sabi po sa John 4:24, worship Him in spirit and in truth. Sambahin daw natin ang ating Panginoon sa spirito at katotohanan. Alam niyo po, kapag tayo ay humarap sa ating Panginoon at ating pong binuksan yung puso natin sa ating Panginoon at ating pong ibinigay ang buhay natin sa Kanya, alam niyo, hindi na natin kailangan itago kung ano pa yung mga masasamang nagawa po natin. Dahil tayo naman talaga ay makasalanan. No? Kilala naman ng ating Panginoon. Kahit gaano pa karumi ang ating pong nagawa. Hindi naman natin kailangang linisin pa muna. Teka, sandali Panginoon, lilinisin ko muna yung puso ko. Hindi ho natin magagawa yan. Hindi natin magagawang tanggalin yung kasalanan po natin. Dahil ang makapagtatanggal lang, makapaglilinis ng kasalanan po natin ay ang ating Panginoon. Kaya kailangan po natin lumapit sa Kanya sa spirito at katotohanan. Huwag na nating isipin kung ano yung nakaraan. No? Ibuhos na natin sa Kanya ang lahat. Let us lay bare our lives to our God. Dahil hindi na natin kailangan maitago ito. Alam naman po niya. Sa Jeremiah 29:13, ye shall seek me and find me
when you search me with all your heart. No? Matatagpuan natin ang ating Panginoon kung buong puso natin siyang hahanapin. At wag na nating itago pa kung ano pa yung mga kasalanan po. Alam nyo, let us come to Him honestly. No? Hindi po gusto ng ating Panginoong Diyos na tayo po ay manalangin ng walang laman. Na parang very superficial. No? Ang gusto ng ating Panginoon, yung tunay ang panalangin natin na may puso, na talagang inaamin ang ating pong mapagkakasala. Alam niyo po, the prayer. Prayer, sabi ni Ellen White, is opening of our heart to God as to a friend. Kayo po ba kapag kayo ay nagkwento sa matalik ninyong kaibigan, best friend, nagtatago pa ba kayo ng mga details? Hindi, sinasabi natin ang lahat. Dahil alam natin, maintindihan tayo ng kaibigan natin. Ganon din ang ating Panginoon. Kapag tayo po ay nanalangin na may taos puso, tayo po ay naintindihan ng ating Panginoon. Pero pag mechanical lang yan, Panginoon, patawarin kami sa nagawa naming kasalanan. Tapos wala na, hindi naman natin alam o sinasabi kung ano yung nakasalanan natin. Alam niyo po, hanapin natin ang ating Panginoon ng buong puso. Kapag tayo manalangin, buksan natin yung puso natin sa Kanya at isiwalat po natin lahat. Kahit ito pa yung pinakamasamang naiisip nyo na nagawa po ninyo, alam nyo kapag kayo ay humingi ng tawad, if we confess our sins, ang sabi sa atin, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Okay? Yung pangatlo po, letter A, answers and fulfills. No? Sabi po dun sa text, He will fulfill the desire of them that fear Him. Kanya pong tutuparin ang mga nasa nung mga natatakot sa Kanya o yung may rumirespeto sa Kanya. Alam niyo po, sumasagot ang ating Panginoong Diyos ayon sa Kanyang kalooban. Kaya nga, tayo, ang advice sa atin ni David ay magalak tayo sa ating Panginoon. Ano po ba yung sabi niya sa Psalm 37:4? Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of your heart. So, magalak daw po tayo sa ating Panginoon at ibibigay ng ating Panginoon ang nasa ng ating pong mga puso. Sa 1 John 5:14, ito rin ang sabi, if we ask anything according to His will, He heareth us. Kung tayo daw ay humingi ayon sa kalooban ng ating Panginoon, ay dinidinig niya ang ating pong mga panalangin. Alam niyo po, tinutupad ng ating Panginoong Diyos ang Kanyang hangarin. No? Sa bawat isa, kailangan lang nating ilagak sa Kanya yung ating po mga kahilingan. Maaring hindi palagi oo sa inaasahan po natin. Maaring hindi. Dahil alam niyo po, ang ating Panginoon, alam niya kung ano yung makakabuti sa atin at hindi makakabuti sa atin. We might think that it will make a good result to our lives, pero sa huli, mas mabuti pa yung iniisip ng ating Panginoong Diyos. Sa Ministry of Healing, page 227, God grants the desire of those who seek Him with sincerity. Ibinibigay daw ng ating Panginoong Diyos ang hangarin nung mga naghahanap sa Kanya ng taos puso. Tayo po ba? Lumalapit ba tayo sa ating Panginoon na parang hinihingi lang natin, na parang dispenser, no? Yung parang, gusto ko po ito, tapos mahuhulog sa atin. Hindi po. Kailangan mo iayon po natin yung mga hangarin natin sa ating Panginoong Diyos. Magtiwala po tayo sa Kanya magiging sagot sa atin. Okay? At tayo po ay maghintay na merong pagtitiis. Dahil ang ating Panginoon, sumasagot po siya. At Kanya pong tinutupad ang ating pong mga kahilingan. Kaya nga po, tayo po ay patuloy na humarap sa ating Panginoon ng honestly, na bukas ang puso natin at sinasabi ang katotohanan. At ang panghuli, doon sa ating pong acronym na NEAR, rescues and save. Doon sinabi sa text, He also will hear their cry and will save them. Kanya pong didinggin ang ating pong mga daing at tayo po ay ililigtas. Alam niyo po, ang ating Panginoon ay patuloy na nagmamahal sa atin at nais niya na tayo po ay
mailigtas. Okay? Sa Psalm 34:17, ito po ang sabi, "The righteous cry and the Lord heareth and delivereth them." Ang matuwid daw po ay nagsisidaing sa ating Panginoon at sila ay inililigtas. No? Kaya nga po, anuman ang sitwasyon po natin, eto man ay nasa peligro at parang wala na tayong pag-asa sa buhay natin, lumapit lang tayo sa ating Panginoon. At siya po ay magbibigay ng solusyon sa ating pong mga problema. Sabi pa sa Romans 10:13, "Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." Ang sino daw pong tumawag sa pangalan ng ating Panginoon ay maliligtas. No? Napakaganda po nitong teksto po na ito. Ang kailangan lang po pala natin, ang prerequisite na tayo po ay dinggin ng ating Panginoon ay tumawag po tayo sa ating Panginoon. Hindi po ito automatic na mangyayari sa atin. Ito ay kailangan meron tayong gagawin. At ang gagawin po natin ay tumawag sa ating Panginoon, ating pong ilagak ang problema natin sa ating Panginoon at tayo po ay didinggin. Hindi lang po nakikinig ang ating Panginoon. Siya po ay kumikilos. Siya po ay nagliligtas sa ating pong mga panganib na kinakaharap. Yung kasalanan po natin ay pinapatawad ng ating Panginoon at kung tayo man ay nasa kawalan, binibigyan tayo ng pag-asa ng ating Panginoon. Sabi pa sa Desire of Ages, page 301, "He will hear the cry of the humble and deliver them from trouble." No? Diringgin niya ang daing at ng mga nagpapakumbaba at ililigtas po sila, no, sa kanila pong mga kagipitan. Kaya nga po, kung tumawag tayo sa ating Panginoong Diyos sa oras ng kagipitan at magtiwala tayo sa Kanya pong pagliligtas, maniwala tayo sa Kanya o gagawin ng ating Panginoon ang Kanyang mga pangako sa bawat isa sa atin. Okay? So tingnan po muli natin yung mga puntos natin dito sa ating pong teksto. Near, N-E-A-R, near to those who call. Malapit ang ating Panginoon sa mga tumatawag sa Kanya. Letter E, earnest in truth. Taos puso, no, sa katotohanan ng ating Panginoon. Letter A, answers and fulfills, no, sumasagot at tumutupad ang ating Panginoon. And letter R, rescues and save. Nagliligtas at sumasaklolo. Now dito po sa awit, Psalm 145:18-19. Ito po yung nagpapaalala sa atin na ang ating Panginoong Diyos ay malapit. Siya po ay malapit kapag tayo po ay tumawag sa Kanya. Sumasagot po siya ng taos-puso sa ating pong mga pananalangin. Siya po ay tumutupad sa Kanya pong mga pangako at nililigtas po tayo. Kaya anuman yung pinagdaraanan po natin, huwag tayong manahimik. Tayo po ay tumawag sa ating Panginoon sapagkat siya po ay malapit, siya po ay sumasagot sa ating pong mga pananalangin. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal Diyos na nasa mga langit, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na amin pong makita at mabasang muli ang napakagandang pangako nyo sa bawat isa. Na kapag kami ay lumapit sa inyo sa Espiritu at katotohanan, dinidinig nyo ang aming pong mga hinaing at mga pananalangin at kayo po ay gumagawa ng paraan upang kami ay patuloy na makaranas ng kapayapaan sa inyong piling. Kaya po Panginoon, amin pong muling tinatalaga ang aming pong buhay sa inyo. Samahan po kami at nawa sa aming pong buhay sa maghapon na ito, kang ang inyong banal na pangalan lang ang siyang aming pong maitaas at kayo ang aming pong lubos na makasama. Maraming po salamat sa pagdinig sa aming dalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang mga pangakong di nabibigo. Muli po namin kayong inaanyayahan bukas ng umaga. Dito po muli sa AWR 89.1 FM. Muli po, maraming salamat at God bless sa inyong lahat. Pangako niya, di mabibigay.